tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagalob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na tinanggap din ng mga hentil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga hentil at nakisalo sa kanila, sabi nila. Kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari, buhat sa pasimula. Nasa lungsod ako ng Jope at nananalangin nang magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inihugos sa kinaroroonan ko ang isa tila malaking kumot na nakabitin sa apat na panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka't kumain." Subalit sinabi ko, hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko
ang 3 lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay. At sinabi sa kanya, magpasubo ka sa Jope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan. Nagsisimula pa lamang akong magsalita, ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo, gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At naalaala ko ang sinabi ng Panginoon, si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin nang manalig tayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila sa pagpuna at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hentil may binigyan din ng pagkakataong magsisit, magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Magsitayo na po ang lahat. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Hallelujah, 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 hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito. Ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan at siyang pastol ng mga tupa, pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa, sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga'y patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na deboto ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na naririto at kasama natin online. Good morning po sa inyong lahat. Para po sa mga nanay, belated Happy Mother's Day po sa inyo. Ngayong araw po, patuloy pong ipinapakilala si Jesus bilang mabuting pastol. At yung mabuting pastol, sabi sa dulo ng Ebanghelyo, naparito upang ang mga tupa, yung bawat isa sa atin, ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Naparito ang ating Panginoon upang tulungan tayo na magkaroon ng kaganapan ng buhay, maligayang buhay. At yung unang paraan po na ginagawa at katangian po ng pastol ay nagsasalita sa kanyang mga tupa. At yung mga tupa, naririnig nila yung boses ng kanilang pastol. At nakakatuwa po, ano po yung mahalagang ipinapaalala sa atin pong ebanghelyo, dahil alam ng mga tupa yung boses ng kanilang pastol, sinusundan nila. At sila, yung mga tupa, sa kanilang pakikinig sa ating mabuting pastol, sila'y nakakalabas sa kulungan. At yun po yung mahalagang paalala sa bawat isa sa atin. Yung boses ni Jesus ang mabuting pastol, ito yung magpapalaya sa atin sa kulungan ng ating pagkakasala. Kaya napakahalaga, patuloy nating papakinggan yung kanyang salita upang tayo ay makaranas ng kalayaan. Unang mahalaga na ginagawa ng ating Panginoon, pinapalaya tayo. At itong pagpapalaya na ito ay daan patungo sa kaligtasan. At ang unang paraan na napakahalaga ay yung pakikinig sa kanyang boses. Nung ako po'y seminarista pa, may pagkakataon po na napunta po kami sa kulungan. Hindi po dahil pasaway po kami. Napunta po ako sa kulungan dahil parte po ng aming misyon tuwing Sabado ay bumisita sa mga kulungan para magbahagi ng salita ng Diyos. At yung isa pong preso na hindi ko malilimutan, alam niyo po yung sabi niya sa amin nung nagbabahagi na kami. Alam niyo mga brothers, nagpapasalamat ako dahil nakulong ako. Sa isip-isip ko po, bakit kaya siya nagpapasalamat na kulong siya? Kayo po ba kapag nakulong kayo, magpapasalamat po ba kayo? Di ba naman hindi? Ano ba yan? Nahuli ako. Yun yung unang ating maiisip at mararamdaman. Pero yun din naman yung una niyang naisip at naramdaman. Pero kalaunan,
Yun yung unang naramdaman niya dahil wala siyang ibang magawa. Merong ino-offer ng mga Bible sharing, pagmimisa doon sa kulungan na iyon. Unti-unti po siyang sumama. At yung kanyang pagsama, unti-unti siyang hinubog dahil sa kanyang pakikinig ng salita ng Diyos. At yun daw yung pinagpapasalamat niya. Dahil kung hindi siya nakulong, magpapatuloy lamang siya sa ginagawa niyang kamalian. Kung hindi siya nakulong, mananatili siya sa pagkakasala. Dahil sa kanyang pagkakulong, yung ating Panginoon ay may ginawang maganda sa kanya. Pinalaya siya sa mas matinding pagkakakulong ng kanyang buhay. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, huwag na nating hintayin na makulong pa tayo. Huwag na nating hintayin yung dulo ng ating mga buhay. Bumangon na po tayo, lumaya na tayo. At paano tayo lalaya? Makinig tayo sa salita ng Diyos. Matapos mapakinggan yung salita ng Diyos, tayo'y sumunod. Dahil kung minsan po, doon tayo nagkakatalo sa pagsunod sa ating napapakinggan mula sa ating Panginoon. Meron po akong dating napuntahang parokya noong nakaraang taon ay 2 years ago. Nagkwento po siya sa Facebook. Ano po yung kwento niya sa Facebook? Sabi niya, dumaan daw siya dito sa Quiapo. Tapos, sabi niya, sa lahat ba naman ng aking makakasalubong sa Quiapo, yung nakagalitan ko pa, yung nakaalitan ko pa. Hindi ho ba tayo, kapag tayo may nakakagalit, nakakainis na mga tao para sa ating mga buhay, ayaw na ayaw nating makakasalubong. Kung makasalubong man natin, ano pong gagawin natin? Iiwas ng tingin, magtatago, lilihis ng daan, wag lamang nating makasalubong yung taong iyon. Pero siguro, dahil sa kanyang pagharap sa poong Jesus Nazareno, yung kanyang pagsalubong doon sa taong iyon, nagdala ng bagabag sa kanyang buhay. Kaya siya napapost sa Facebook, sabi niya, ang dahilan naman daw kung bakit sila nagkagalit, kasalanan din naman daw po niya. Kasi nagkaroon po siya ng utang. Tapos, hindi daw siya nagbayad. Bakit daw hindi siya nagbayad? Kasi nung nalilate na siya magbayad ng utang, ang dami daw masasamang sinabi sa kanya. Kaya nasaktan siya, kaya kahit may pambayad na siya, hindi niya pa rin ipinambayad kasi naiinis siya sa mga pinagsasabi ng taong iyon. Pero dahil pinagtagpo sila noong araw na iyon dito sa Quiapo, nabagabag siya. Kaya sabi niya dun sa post na iyon, December iyon ng 2 years ago, sabi niya, Kuya, humihingi na po ako ng tawad sa aking pagkukulang. Sa darating pong bagong taon, dito ka na maghapunan sa aming tahanan. Humihingi po ako ng tawad. Yung mensahe ng Panginoon, yung pagdating ng Panginoong Jesus Nazareno sa kanyang buhay, hindi naman biglaan, unti-unti siyang binago at hinubog nung kanyang paghaharap sa ating Panginoon. At siya rin pinalaya doon sa galit na mayroon yung kanyang puso. At yung pagpapalaya ng Panginoon ng galit sa kanyang puso, nagdala ng kaayusan at kaligtasan, hindi lang sa kanya, pati sa buhay ng iba. Mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung mahalagang unang paanyaya sa atin ngayong araw na ito. Tingnan natin yung ating mga sarili. Ano po ba yung mga pagkakasalang kumukulong sa atin? Ano po ba yung mga galit, mga inis na kumukulong din sa ating mga kalooban para makapagdala ng kapayapaan at kaayusan dito sa mundong ito? Nawa, yung boses ni Jesus sa salita ng Diyos, yung ating patuloy na pagharap sa Kanya, unti-unti tayong palayain sa mga kulungan ng ating kaluluwa. At yung ikalawang mahalagang imbitasyon po sa atin, tayong makakaranas ng pagpapalaya ng Panginoon, nawa sa ating mga buhay ay makapagparanas din ng pagpapalaya
na ibinibigay ng Panginoon. Sa papaanong paraan? Sa paraan ng pagiging boses ng Panginoon dito sa mundong ito. Sa ating ebanghelyo, binibigyang pahalaga yung salita ng Diyos na nawa mapakinggan natin. Ang ating misyon sa pamamagitan ng ating buhay at paglilingkod ay maging tinig ng Diyos dito sa mundong ito, nakakapagdala ng kaligtasan, ng kalayaan at kaayusan. Yung kinuwento ko po kaninang preso na nakasalamuhan namin sa bilangguan, kalaunan po nakalaya siya noong nandun po kami. At alam niyo po yung hiling niya sa amin nung panahon na iyon. Sabi niya, brothers, pwede po bang tulungan niyo ako na makapaglingkod sa simbahan? Dahil noong siya ay nasa bilangguan, nung siya'y nagsisimba na, ang kanyang paglilingkod ay sa pamamagitan ng pagkanta. Kaya hinihiling niya na siya ay makapagpatuloy, na makapaglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagkanta. Dahil gusto niyang patuloy ng lumapit at sumunod sa ating Panginoon. At yung kanyang ugnayan sa Panginoon, nagbibigay sa kanya ng inspirasyon para yung kanyang buhay sa pamamagitan ng paglilingkod ay makapagdala ng mabuting balita sa mundong ito. Mga minamahal kong mga kapatid, dalawang mahalagang imbitasyon sa araw na ito. Makinig sa salita ng Diyos upang mapalaya tayo. Kalawa, maging tinig ng Diyos sa mundo upang maging instrumento tayo ng pagpapalaya ng Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Panginoon ang mabuting pastol na nakakikilala sa mga kabilang sa kanyang kawan, sa kani-kanilang pangalan. Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos na taglay ang pagtitiwala sa kanyang pag-ibig sa atin. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, Banal na Pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Banal na Pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang Santo Papa, ang pastol na hinirang ng Diyos, naway gabayan tayo sa matuwid na daan. Manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga mananampalatayang Kristiyano, naway maging iisang kawan na nasa pangangalaga ng iisang pastol. Manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga kabataan, naway magkaroon ng buhay at lubos na magkaroon nito sa pamamagitan ng katapatan sa mabuting pastol. Manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway magtiwala kay Jesus, ang mabuting pastol na dumating upang iligtas ang mga nawawalang tupa. Manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga yumao, naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang kasama ng pastol at bantay ng kanilang mga kaluluwa. Manalangin tayo. Banal na Pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Amang lubos sa kabutihan, ginagabayan mo kami sa matuwid na daan. Ang iyong anak ay laging nasa aming tabi upang kami ay patnubayan. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa pagtugon mo sa aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Alleluia, Alleluia,
Magalak tayo't magdiwang sa Kanya. Alleluia. 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 Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal lang tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Akong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa.
lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol mong sa'yo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako, na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor, Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa paging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, patuloy po nating alalahanin yung dalawang mahalagang imbitasyon sa atin sa araw na ito. Una, makinig sa tinig ng mabuting pastol. At ikalawa, naway tayo yung maging tinig ng mabuting pastol dito sa mundong ito. Makinig at maging tinig ni Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawan namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan
upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming malwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.